Tahimik, isang salitang tila nawawala na sa mga naninirahan sa mga magugulong lungsod, kung saan palaging naririnig ang mga busina, ingay ng construction at dagundong ng mga taong nagmamadali. Ang tunay na katahimikan ay nasa mga lugar kung saan presko ang hangin na puno ng bango ng damot dagat. Tanging tunog lang ng mga ibon sa umaga, ng alon sa tanghali at ng kuliglig sa gabi. Sa panahon kung saan stress at pagmamadali ang kakambal natin sa halos araw-araw, marami nang naghahanap ng mga lugar para makahinga at makipag-ugnayan muli sa kalikasan. Sa Pilipinas, na puno ng magagandang tanawin, hindi ka magkukulang ng mga probinsyang handang bigyan ka ng payapang tahanan o bakasyon. Handa ka na bang malaman ang top 10 pinakatahimik na probinsya sa Pilipinas? Tara't simulan na natin. 10. Camiguin. Pang-sampu sa ating listahan ang Camiguin, kilala bilang Island Born of Fire dahil sa 7 bulkan na bumubuo sa isla. Sa kabila ng mga ito, isa ito sa pinakatahimik na probinsya sa bansa. Mabagal ang takbo ng buhay dito, kaunti lang ang sasakyan at halos magkakakilala ang mga tao. Sa bayan ng Mambadjao, ang sentro ng probinsya, baka mapansin mong tumatawag na sa iyong pangalan ang mga tindera, handang mag-alok ng mainit na kape o kanilang sariling Lanzones wine. Ang Camiguin ay puno ng natural na ganda. Ang White Island na parang hiniwa sa puting buhangin, sa gitna ng dagat, mga hot springs mula sa ilalim ng mga bulkan at mga talon na tahimik na umaagos sa kagubatan. Perfect ito sa mga gustong mamuhay malapit sa dagat at bundok. Dito ay baka malimutan mong mag-check ng cellphones dahil mas masaya kang tumingin sa mga naggagandahang tanawin sa paligid. 9. Batanes. Pang-siyam naman ng Batanes, ang pinakamalayong probinsya sa Luzon at isa sa pinakamapayapang lugar sa bansa. Minsan nang sabihin na parang ibang bansa ito at totoo nga, mula sa mga kakaibang bahay na gawa sa bato at dayami para labanan ang malakas na hangin, hanggang sa mga taniman at baybayin na parang kinuha mula sa pelikula. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Batanes ay ang kanyang kapayapaan. Halos walang krimen, kaya't hindi nakalak ang mga pintuan ng mga bahay at pwede kang maglakad kahit gabi nang hindi natatakot. Disiplinado ang mga tao at napakalinis ng kapaligiran. Tahimik ang gabi, rinig mo lang ang hangin at alon ng dagat. Ang mga Ivata ng mga katutubong naninirahan dito ay simple at masayahin. Maaari kang sumali sa kanilang paghahalamanan, pangingisda at paghabi ng vakul, isang uri ng sombrero na gawa sa dayami. At kung gusto mo ng katahimikan na may dramatic na tanawin ng mga burol, bato at dagat, Batanes ang sagot sa iyong pagnanais, kaibigan. 8. Siquijor. Pang-walo ang Siquijor, isang isla probinsya na madalas iugnay sa mga kwento ng mahika at alamat. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinaka-relax sa tahimik na probinsya sa Pilipinas. Walang malalaking mga gusali o malls dito. Ang mga bahay ay mababa lang at nakaayos ng maayos sa tabi ng kalsada. Walang mabigat na traffic, kaya't pwede kang maglakad o magbisikleta kahit saan. Simple ang pamumuhay ng mga tao, umaasa sila sa pangingisda, pagtatanim ng mais at tubo, at sa turismo na hindi pa ganap na nakakasira ng katahimikan. Ang Siquijor ay may mga tanawin na kakaiba. Ang Cambugahay Falls na parang oasis sa kagubatan, mga matatandang puno ng balete na kinikilala bilang sacred tree at mga baybayin na malinaw ang tubig. Dito ay maaari kang magsimula ng slow living lifestyle. Umaga pa lang ay pwede kang magpahinga sa dalampasigan. Tanghali naman ay kumain ng sariwang mga isda at prutas at sa gabi naman ay tumingin sa mga bituin na napakalinaw dahil walang polusyon sa liwanag. 7. Antique. Pang-pito naman ang Antique, isang probinsya sa Panay Island na tahimik at hindi pa masyadong dinadagsa ng mga turista kumpara sa mga karatig probinsya tulad ng Aklan o Boracay. Ito ang tahanan ng mga Karaya na kilala sa kanilang kagandahang loob at pagpapahalaga sa kultura. Makikita rito ang lahat ng uri ng kalikasan, ang matataas na bundok tulad ng Mount Madjaas, malalawak na kagubatan, malinis na ilog at mga baybayin na nakaharap sa Sulusi.
Kakaunti lang ang mga resorts o commercial na establishmento, kaya't nananatiling kalmado at natural ang kapaligiran. Ang mga kalsada ay may maayos pero hindi siksik. Makikita mo lang ang mga taniman ng mga palay, mais at prutas tulad ng mangga at guayabano. Ideal ito sa mga gustong umiwas sa mataong lugar pero ayaw lumayo sa sibilisasyon. Ang kapital ng San Jose de Buenavista ay may mga pamilihan, paaralan at ospital, pero hindi nawawala ang tahimik na atmosfera. Maaari kang sumali sa Binirayan Festival na ipinagdiriwang para ipaalala ang mga pinagmulan ng mga karaya. Dito ay makikita mo ang mga tradisyonal na sayaw at kanta. 6. Romblon. Pang-anim naman natin ang Romblon, isang underrated na probinsya sa Mimaropa na binubuo ng mahigit 20 na isla. Kilala ito bilang Marble Capital of the Philippines dahil sa maraming deposito ng puting marmol. Pero higit sa lahat, tahimik at payapa ang kapaligiran. Mabagal ang oras sa Romblon, lahat ay gumagalaw ng dahan-dahan para bigyan ka ng oras na tamasahin ang bawat sandali. Tahimik ang mga bayan, kahit sa kapital na Romblon Town, hindi mo maririnig ang ingay ng mga sasakyan o mga taong nagmamadali. Sariwa ang hangin na puno ng bango ng dagat at mga halaman at ang mga kalsada ay kadalasang nakaharap sa dagat o bundok. Karamihan sa mga tao rito ay umaasa sa pangingisda, pagmimina ng marmol at pagtatanim ng palay at prutas. May mga baybayin na hindi pa napapansin ng maraming turista tulad ng Bonbon Beach na may pink na buhangin at ang isla ng Cobrador na puno ng natural na ganda. Kung gusto mo ng probinsyang tahimik pero may access pa rin sa pangunahing pangangailangan, swak na swak sa iyo ang Romblon, kaibigan. 5. Marinduque. Panglima ang Marinduque, ang tinaguriang Heart of the Philippines dahil sa hugis ng isla na parang puso kapag tiningnan mula sa itaas. Isa ito sa pinakatahimik at maayos na probinsya sa Luzon at kilala sa pagiging ligtas para sa mga pamilya. Simple ang pamumuhay ng mga tao, karamihan ay mga magsasaka at mga mangingisda at halos lahat ay magkakakilala sa kanilang baryo. Walang mabigat na traffic, kahit sa sentro ng probinsya na Boac, ang mga sasakyan ay kadalasang mga tricycad, motorsiklo at sa pampublikong sasakyan na dahan-dahang bumabiyahe. Tahimik ang kapaligiran, sa umaga'y rinig mo lang ang mga tawag ng mga magsasaka at mga ibon. Sa gabi naman ay makikita mo ang mga bituin na napakalinaw. Kilala rin ang Marinduque sa kanilang Moriones Festival tuwing mahal na araw. Isang tradisyonal na pagdiriwang na may mga nakamaskara at nakakostyum bilang mga Romanong sundalo. Kahit na may mga turista na darating tuwing panahong yon, nananatiling tahimik ang ibang bahagi ng probinsya. May mga talon, ilog at baybayin na perpekto para sa mga pamilyang gustong magbakasyon o magtayo ng tahanan. 4. Quirino. Pang-apat ang Quirino, isa sa pinakahindi mataong probinsya sa Luzon na matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley. Napapalibutan nito ng bundok ng Sierra Madre kaya't napakalawak ng kalikasan at napakatahimik ng kapaligiran. Maraming bundok, kagubatan at ilog sa Quirino. Karamihan sa mga lugar dito ay hindi pa ganap na na-develop kaya't nananatiling natural at kalmado. Kakaunti lang ang tao rito, ang populasyon ay hindi pa umaabot ng 100,000, kaya't halos walang tao sa mga kalsada at taniman. Tahimik ang paligid, rinig mo lang ang tunog ng mga ibon, ng tubig na umaagos sa ilog at ng hangin na humahampas sa mga dahon. Sariwa ang hangin dahil walang mga pabrika o malalaking establishmento na naglalabas ng usok o ingay. Ang mga tao rito ay simple at mahusay sa pakikisama. Karamihan ay mga Igorot at Ilocano na nakatuon sa pagtatanim ng palay, mais at gulay, pati na rin sa pagtotroso at pangingisda. Ideal ito sa mga gustong lumayo talaga sa urban noise. May mga lugar na kailangan mong maglakad o magbisikleta para maabot at doon mo mararamdaman ang tunay na katahimikan. Maaari kang pumunta sa Sipit Ulang Falls o maglakad sa mga rice terraces na inukit sa mga bundok. 3. Apayao. Pang-tatlo naman ang Apayao, isa sa pinakapayapang probinsya sa Cordillera na dating bahagi ng Kalinga, Apayao.
Matatagpuan nito sa Hilagang Luzon at napapalibutan ng mga bundok at kagubatan na ginagawa itong sanktuaryo ng katahimikan. Hindi matao ang Apayao. Ang populasyon ay mas mababa pa sa kalahating daang libo, kaya't maraming lugar dito na halos walang tao. Kaunti lang ang sasakyan sa mga kalsada at kadalasan ay mga motorsiklo o truck na naghahatid ng mga produkto. Malawak ang kalikasan, makikita mo rito ang mga taniman ng tabako, mais at palay, pati na rin ang mga kagubatan na puno ng pine at nara. Tahimik ang paligid, sa umagay rinig mo lang ang mga tawag ng mga magsasaka at mga ibon. Sa gabi naman ay halos walang ingay kundi ang hangin. Ang mga isnag at kalinga, ang mga katutubong naninirahan dito, ay kilala sa kanilang kagandahang loob at kultura. Maaari kang sumali sa paghabi ng mga basket at tela o kumain ng kanilang tradisyonal na pagkain tulad ng pinapaitan at grilled isda. Kung gusto mo ng probinsyang halos walang ingay ng modernong buhay, Apayao ang isa sa pinakamagandang choice. 2. Dinagat Islands. Pangalawa sa ating listahan ang Dinagat Islands, isang maliit at tahimik na probinsya sa Mindanao na dating bahagi ng Surigao del Norte. Hanggang ngayon ay nananatili itong isang hindi gaanong kilala na perlas. Hindi masyadong develop ang Dinagat Islands at yun ang dahilan kung bakit nananatiling payapa ang pamumuhay rito. Walang malalaking gusali o mall, ang mga bahay ay karaniwang gawa sa kahoy at nakaayos malapit sa dagat o burol. Tahimik ang mga baryo, halos lahat ng tao ay nagigising ng maaga para magtrabaho sa kanilang taniman o mangisda at nagbabalik ng maaga para sa kanilang pamilya. Walang mabigat na traffic, kaya't pwede kang maglakad kahit saan nang hindi naaabala. Ang probinsya ay binubuo ng mahigit 40 na isla, kaya't maraming baybayin at dagat na malinaw at tahimik. Maaari kang pumunta sa Loreto Beach o Basilisa Beach na may puting buhangin at tubig na makikita mo pa ang ilalim kahit sa malalim na bahagi. Mayroon din namang mga talon at ilog na perpekto para sa paglangoy. Halos walang stress ang buhay dito. Ang pinakamahalaga ay ang pagkain, pagtulong sa kapwa at ang tamasahin ang ganda ng kalikasan. 1. Mountain Province. At ang pinakauna, pinakatahimik na probinsya sa Pilipinas para sa maraming Pilipino, ang Mountain Province. Matatagpuan ito sa gitna ng Cordillera at kilala ito sa preskong klima, tahimik na komunidad at mga tanawin na parang kinuha mula sa pangarap. Presko ang klima ng Mountain Province kahit sa tag-araw o summer. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 15 hanggang 25 degrees Celsius. Tahimik ang mga bayan at baryo kahit sa Sagada, ang pinakamalaking bayan dito. Hindi mo maririnig ang ingay ng mga sasakyan at mga taong nagmamadali. Disiplinado ang mga tao at napakalinis ng kapaligiran. Sa gabi na may halos wala kang maririnig kundi ang hangin na humahampas sa mga puno ng pines at ang tunog ng mga kuliglig. Ang mga igorot na naninirahan dito ay may malalim na kultura at tradisyon. Maaari kang sumali sa kanilang mga ritual tulad ng pag-aalay ng tradisyonal na alak at pagkain sa mga Diyos ng kalikasan. O tumingin sa kanilang mga hanging coffins, isang kakaibang paraan ng paglilibing na pinagdiriwang pa rin hanggang sa ngayon. Mayroon din namang mga rice terraces na inukit sa mga bundok, mga talon at mga kuweba na puno ng mga estatura ng bato. Perfect ito sa mga gustong mag-retire, mag-reset ng buhay o makahanap ng tahimik na tahanan. At yan na po ang ating top 10 pinakatahimik na probinsya sa Pilipinas. Mga lugar na hindi lang maganda, kundi puno rin ng kapayapaan at mga kwentong hindi mo makakalimutan. Kung sawa ka na sa ingay ng syudad at stress ng araw-araw, baka ito na ang senyales para hanapin ang mas simple at tahimik na buhay. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din sa ating channel kaibigan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.